Yung rally-rally ng mga pink para lang i-establish ang political stand nila sa 2028. Totoo yan. Wala namang pinaglabang tama kasi ang mga yan eh. Hindi naman siya pag ano ha. Actually si Rowena Guanzon lang yung medyo mas siya lang yung pink na mas marami na yung sinasang-ayunan ko na, sa mga sinasabi niya. You know, ito kasing mga lahatin ko na lang muna sila. Ito kasing mga pinklawan na to o dilawan o kung ano man yan. Kung saan sila convenient, dun sila. You cannot have too many enemies kasi. Say for example, naging genuine at totoo yung alyansa ng Duterte at Marcos. So ilang partido yun supposedly nag-unite sana. Eh di durog sila. Wala silang resources. The only way for them para magkaroon ng mas malakas na paglaban sa mga Duterte ay makipag-alyansa sa Marcos. So, tignan nyo ha, alyansa laban sa Duterte. Ngayon, doon pa lang, ano ang pagiging makabayan doon? Nasaan ang pagmamahal sa bayan doon? Wala. Kahit anong putang inang disente yung gawin nila sa paraan nila ng pananalita o batas o whatsoever, asaan ang pagiging makabayan doon? They remained silent against the Marcos for 3 years. And they are still silent against the Marcoses, against this administration for 3 years. Ito kasing administrasyon na ito nagpatuta sa mga gustong gawin ng pink. Like for example, ipadala si Rodrigo Duterte sa ICC without jurisdiction na isa katuparan yon dahil nagpaalipin sa kanila ang gobyernong ito. So, kaya minsan nakakatawa, si Tito Soto daw hindi daw siya tuta ni Martin. Parang si Martin ang amo ng lahat. Pero bandang huli baka si Martin amo niya yung mga pink eh. Biruin mo congressional hearing nandoon si Trillanes o baka tuta ni Trillanes si Martin Romualdez. Ang punto ko lamang, wala talagang gagawing maayos yan na pabor sa bansa. Nung pumutok ang corruption issue, doon na lang sila kumikilos kunwari na panagutin mo yung ano, pero ayaw nilang pag-resignin si Marcos kasi ang papalit si Sara. Di ba? Nonsense.